Tila bangungot para sa mga residente ng Bugos City sa Cebu ang muling pagyanig ng lupa kaninang madaling araw. Aftershock pa rin daw ito ng magnitude 6.9 na lindol. Para sa update, magbabalita live mula sa Cebu, si John Aroa. John, kumusta ang sitwasyon dyan matapos nga itong malakas na paglindol ulit kagabi? Cheryl, higit isang linggo matapos ang mapinsalang magnitude 6.9 na lindol sa Northern Cebu, hito't yumanig na naman ang malakas na lindol kaninang madaling araw. Muling nanumbalik ang takot sa mga residente ng Bugos, Cebu nang muli silang yanigin ng malakas na lindol bandang 1:00 ng madaling araw ngayong Lunes. Sa CCTV, kita pa ng ugain ng lindol ang bakuran ng bahay na ito. Ang mga pamilya sa Tent City napalabas din. Sumabog naman ang mga linya ng kuryente sa downtown ng Cebu City. Sa IT Park naman na call center capital ng Cebu City, naglabasan sa gusali ang mga empleyado. Sa ospital namang ito, inilikas ang lahat ng mga pasyente at mga empleyado mula sa gusali. Sa labas lang muna sila ng ospital dahil sa posibleng aftershocks. Unang iniulat ng PHIVOLCS na nasa magnitude 6 ang lakas ng lindol, pero dinowngrade ito sa magnitude 5.8 hanggang intensity 5 ang lakas ng pagyanig sa mga karatig lugar maging sa Leyte. Naramdaman din ito maging sa Samar, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras at ilang lugar sa Bicol. Cheryl, pinapayuhan ng mga residente at mga opisyal ng barangay na manatiling alerto at sundin ang mga paalala ng City at Provincial DRRMO sa posibleng pagkakaroon ng mga aftershocks. Cheryl. May mga naitalabang nadagdag na sugatan or damages dulot nitong aftershock. May tuturing na aftershock. Itong 5.8 na magnitude na lindol na naranasan kaninang madaling araw. Cheryl, base sa initial assessment ng provincial government ng Cebu, may mga naitalang mga pinsala noong mga nakaraang lindol. Ngunit dahil nga dito sa nangyayaring mga aftershocks sa Bugos City ay may mga kalsada na lumalim o nagkaroon ng sinkhole. Ito yung sa mga barangay Agnaya dito sa San Remigio. At mayroon namang ilang mga struktura na unti-unting nagkabitak-bitak at delikado ng tirahan. Ito yung paalala ng PHIVOLCS na sa mga residente na bawal munang pumasok sa mga nasirang struktura dahil napakadelikado pa nito. Wala namang naitalang mga nasaktan na Cheryl sa yumanig na lindol kaninang madaling araw, pero may mga naitalaw na paulat ng mga nag-panic attack. Alright, pero after nun, nasundan pa ba ang aftershocks na medyo hindi man kasing lakas pero nararamdaman pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks, John? Yes, Cheryl, may mga ilan din every after an hour mayroong mga maliliit na mga aftershocks dito sa Bugos City, particular na rin sa mga karatig na bayan na ramdam din nila itong nararanasan ngayon ng Bugos City na kung saan ang epicenter din ng nangyaring 5.8 magnitude na lindol kaninang madaling araw. Nagkaroon ka ba ng pagkakataon na kumustahin at ano yung naramdaman ng mga kababayan natin dyan matapos nga yung aftershock kaninang madaling araw? Takot nga yung nararamdaman nila ngayon, Cheryl, dahil traumatized sila ngayon dahil hindi nila alam kung anong kailan ang susunod na aftershock. Kaya mga residente ngayon ay nanatili pa rin sa sa labas ng kanilang mga bahay at nagtotolda pa rin dahil nga yung mga bahay nila ay nasira rin o nawasak nitong lindol. At meron din mga bahay dito na mayroong mga bitak-bitak at minabuti na lang ng mga residente na doon na lang sa labas ng kanilang bahay at nagtotolda para maiwasan itong pagguho nga ng tuluyan nitong kanilang mga bahay na nasira dahil nga sa lindol.
And after noong 6.9 na lindol, nasa recovery period, kamusta pa rin yung dagsa ng mga tumutulong o yung efforts ng pamahalaan para makabalik sa normal yung pamumuhay ng mga taga-Bugo? Cheryl, tuloy-tuloy pa nga itong relief operation dito sa northern part ng Cebu. Dami pa rin tayong mga nakikitang mga residente dito sa northern part ng Cebu na nasa tabing kalsada at humihingi pa rin ng tulong hanggang sa ngayon. May ilan din tayong mga residente nakita na natanong natin na nagbukas na sila ng kanilang mga negosyo tulad ng karinderya at nung tinanong natin na bakit sabi nila na mas minabuti na lang nila na magbukas ulit ng karinderya dahil ika nga di daw sila mabubuhay kung magdedepende na lang sila lagi sa mga ayuda. Mm. Kung tuloy-tuloy ang ayuda, bakit may mga kababayan pa rin tayong nakikitang humihingi ng tulong sa kalsada? Tama, Cheryl. Kasi kita noong linggo ay pumunta tayo sa mga liblib na lugar at sinabi din nila itong mga nasa kalsada, Cheryl, ay galing pala sa mga liblib na lugar na hirap makapenetrate o hirap maabutan ng tulong. Kaya yung mga ibang mga relief operations ay dinadala doon sa mga liblib na lugar dito sa northern part ng Cebu. Kasi ang panawagan nila ngayon, Cheryl, itong mga residente na nasa liblib na lugar na may mga donations or relief operations na hindi na nakakarating sa kanila dahil naubos na doon sa mga lugar kung saan sa main roads or sa mga main barangays. At sabi din nila doon sa mga residente nakatira sa liblib na lugar, Cheryl, na bukod sa pagkain ay nanawagan din sila ngayon ng gamot dahil marami na ngang nagkakasakit ngayon, Cheryl. Dahil nga dito sa sitwasyon nila na nasa labas lang sila ng kanilang mga bahay at nagtutolda at nasa gitna ng mainit na panahon at minsan ay bumubuhos bigla kung malakas na ulan dito sa northern part ng Cebu. Siguro naman itong mga ganitong problema or sitwasyon ay nakarating na sa pamahalaan. Ano raw ang tugon nila? Yun yung ginagawa ng paraan ng lokal na pamahalaan ng probinsya ng Cebu na mahatiran sila ng ayuda at ina-assist din nila bawat barangay, bawat LGU, ano pa yung mga pangangailangan nila, pangangailangan ng kanilang mga residente. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, John Aroa.